Welcome sa Mel's Spearfishing TV, na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat o hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong araw na ito. Late afternoon dive tayo dito guys, hanggang hapon na tayo magdadive. At balik ulit tayo dito sa paboritong spot ko. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakabisita dito. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Dahil papunta tayo sa spot, load mo tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. And spear gun loaded, let's go! Halos magkakalahating oras na ako dito sa spot guys, wala pa rin akong nahuhuli. Medyo madala ngayon, wala kasi yung mga bait dito. Kunti lang at eto yung mga ilak nandito. Kung matatandaan nyo sa mga previous video ko is dito ako palagi nakapwesto dito sa mga grupo ng mga ilak. At dahil magkakalahating oras na ako dito guys, wala pa rin talaga nagpapakita. Wala kasing agos ito ngayong hapong ito. Kaya tiyagaan lang talaga. Dito, pipitas na sana ako ng mga ilak. Kaso nga lang, medyo mailap, ayaw lumapit sa poging ito. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga. Dito, lumipot muna ako ng pwesto. Gawang wala talaga nagpapakita dun sa may mga grupo ng mga ilak. Walang kasamang malalaking isda. Kaya abang tayo kung anong lalapit dito. At dito sana may lumapit sa akin ng midnight snapper. Kaso nga lang, naliliitan pa ako. Kaya hindi ko muna pinul yung trigger. At eto, napapalibutan ako ng mga dalagang bukid. Kung matatandaan nyo sa previous video ko, etong mga dalagang bukid, etong kulay pula na medyo dark, nag-harvest din ako minsan nito. Malalaki na rin kasi itong dalagang bukid na ito. At dito sana guys, may isang batfish sana. Kaso nga lalagpas na. Hindi ako nakatingin sa kanan ko. Dahil wala pa tayong huli, kuha muna tayo na itong dalagang bukid. Ito yung naging unang isda natin at nakawala pa to. At binalikan ko na lang to pagkatapos kong magpahinga. Dito guys, bumalik ulit ako dito sa may mga ilak. Hapon na kasi, nagbabaka sakala ako may mga kasama ng malalaking isda ito. Dito sana may nakita akong dugtutuna. Kaso nga lang, biglang lumiko pag tuto ko ng pana ko. Ayun, lumayo na. At dito guys, lumapit na yung mga ilak sa akin. Ang ilak kasi dito guys is bihira lang mabili dito sa probinsya namin. Halos mura lang din ang kilo. Kaya minsan lang ako kumuha. At dahil wala pa tayong huli, isa pa lang, pitas muna tayo ng isa. Piliin lang natin yung pinakamalaki sa grupo. At ayun, tinamaan naman itong isa. Ito ang naging pangalawang isda natin. Isang ilak. Kintur naman ito kung tawagin dito sa amin. Halos 2 kilo na rin to. Kaya goods na goods na. Walang nagpapakitang malalaking isda. Banan ako ng ilak. Ay, pang ulam. Thank you Lord. Dito guys, lumipat ulit ako ng pwesto. Umalis ulit ako dun sa napanaan ko ng ilak. Gawang nabulabog na talaga at pumunta na sa malalim yung mga grupo. Hindi ko na nakuhaan. Medyo madilim na dito yung dagat. Gawang patakip silim na yung araw. Kaya antay tayo ulit kung anong lalapit.
At eto, at pagtingin ko sa kaliwa ko, may mga grupo ng good size na dog tutuna. Buti lang, etong nauna is pinakamalaki sa grupo. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Ang tatlong isda natin, isang dugtutuna. Buti lang, lumipat tayo ng pwesto, 2.5 kg on scale. Wow. Ayos na. Ang tatlong isda natin ngayong hapong dive na ito. Napakasarap na isda. Napakasarap kinilaw itong dugtutuna na to. Okay. Nag-isa pa tayo. Mga 2 kilong dugtutuna. Okay na rin. Pantatlong isda natin. Alas 6 na. Pero dive pa tayo. Kuha pa tayo ng mga yung dalagang bukid. Ang ulam, eto, benta natin to. Pag-uwi natin. Thank you Lord. At eto nga guys, nag-try pa akong sumisid. Kaso nga lang, ang dilim na talaga. Dito ulit ako nagpwesto sa nahulihan ko kanina ng dalagang bukid. Yung nakita ko yung midnight snapper. Baka sakaling lalapit yung mga midnight snapper. At eto't hindi naman ako ng bigo, lumapit itong isa. Yes! Ito rin guys, yung last na isda nating nahuli ngayong hapong dive na ito. Pagkatapos din na ito, is umuwi na rin ako. Naka-4 na piraso tayong isda. Panghuli itong midnight snapper. Saka isang dalagang bukid tayo, isang dugtutuna, isang ilak, saka isang midnight snapper. May pang-ulam na. Sold na to sa bahaw. The next day, kinumagahan guys, bumalik ako dito sa spot na kung saan sa previous video natin is nakahuli ako ng mga emperor fish. Yung naka-4 na piraso tayong emperor. Wow. Speared and loaded, let's go! Ito yung unang drop ko ngayong umagang ito. Pagkapwesto ko dito, medyo malabo yung dagat ngayon. Pero okay naman, okay pa na visibility. Hindi yung gaanong kalabo. Kitang-kita pa yung mga bait sa unahan kahit medyo malayo sila. Kaya antay tayo kung anong lalapit. A couple of seconds ng pag-aantay guys, eto't may natanong akong dalawang barakuda. Wow. Pangayuan ito kung tawagin dito sa amin. Kaso nga lang, maliliit pa, wala pang kalahating kilo. Kaya angat muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. Dito sa dive na to, umabante na ako ng konti pa malalim na area. At eto, pagkapwesto ko dito, nandito naman yung mga bait. Ito Wow. talaga yung hinahanap ko sa mga spot na kung may mga bait is may mga naghunt talaga dito. Akala ko dito may palapit sa akin na malaking isda. Bigla kasing gumalaw yung mga bait. Yun pala is may palapit lang sa akin na good size na emperor. 2 piraso. Kaya lang naiilang lumapit. Ayaw dumiretso sa poging ito.
At buti na lang, pogi tayo sa ilalim ng karagatan. Bumalik ulit, sumugod sa akin. At napababa pa yung tama ko dito, bandang tiyan, pero hindi naman mapupunit. Unang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang long-nose emperor. 1.7 kg on scale. Ayos na. Nakauna tayo ng emperor. Yung last dive natin dito is malaki yung emperor. Yung dalawang piraso is nag 7 kg on scale naman. Kaya another dive tayo. At hindi pa nga ako nakakapwesto dito, sinasalubong kagad ako ng mga unicorn. Ang dami nila dyan sa unahan. At nandito rin yung mga slender unicorn. Kaso nga lang, maliliit pa. Wala pang kalahating kilo din. Kaya pag mga ganito, hindi ko talaga tinitira to. Pag lingon ko sa kanan ko, bigla pa lang may dumaan sa akin na dog tutuna. Hindi ko agad napansin. Ayun, lagpas na. Medyo malaki na sana yon. Buti na lang, may biglang lumapit sa akin na good size na slender unicorn galing sa malalim na area at medyo naalangan pang lumapit. Buti na lang, pagharap niya sa akin is dire-diretso na. At ayun, napakaganda naman yung patama ko na spine shot. Pangalawang isda natin, slender unicorn. Dito guys, habang nagpapahinga ako, may napansin akong dumaan na malaking isda dyan sa baba. Medyo malabo kasi, kaya bumaba lang ako. Hindi ko sure kung anong isda. Palapit na ako sa kanya, is tangigi pala, napakalaking tangigi. Wow. Dito sana, kunting-kunti na lang at mapapana ko na, maupul ko na yung trigger. Kaso nga lang, biglang lumiko. Oh no! Dito, titirahin ko na sana. Kaso nga lang, mali na nung posisyon ng isda. Nakatalikod na sa akin at hindi ko na talaga pinul yung trigger. Sayang lang, baka hindi tumagos yung shop ko at mapunit lang at mamamatay lang yung isda. Kaya hinayaan ko na lang muna yung tangiging yon. Baka next dive, makita pa natin dito sa spot na to. Pagkatapos kong magpahinga, bumalik ako dito sa dinaanan ng King Mackerel. Nagbabaka sakali akong bumalik. Kaso nga lang, mukhang wala nang pag-asang bumalik yung tangiging yon. Mukhang dire-diretso na, palayo dito sa spot. At eto, nandito ulit yung mga slender unicorn na maliliit. Wow. Yung sa kabila is mga midnight snapper, yung grupo, yung mga itim. Eto, ang daming unicorn. Iba-ibang klase. Kaya angat na lang muna tayo. Sayang talaga yung King Mackerel, hindi natin na-full yung trigger. Hindi na naman tayo makakatulog neto ng 5 buwan. Dito sa dive na to guys, lumipat ulit ako ng pwesto. Umabante ulit ako sa malalim na area. At habang palapit ako dito guys sa may bato, may napansin kagad ako dun sa may butas. May sumisilip. Yun pala, is napakalaking grouper. Wow. Pagkapana ko dito, biglang lumabas at pumunta sa may line yung grouper. Kaya nabaluktot yung shop ko dito. Na bin, nag-letter C.
Buti lang natanggal sa pagkasabit. Hindi ko na sinisid. Thank you Lord. Hindi mo natin nakuha yung king mackerel. May pumalit naman. Pero napakalaki yung king mac. At napakalaking grouper to guys. Wow. Ngayon lang ulit ako nakahuli ng grouper. Medyo matagal-tagal na rin. Malaking grouper to. Mga nasa 7 kilo. Thank you Lord. Pero sayang din yung king mac. Hindi ko na talaga tinira. Kasi malayo pa talaga. Malaki lang talaga siya. Ay, buti na lang. May sumisilip sa bato na hindi ko pa nahalata. Pero nakita ko kagad yung mata niya. Ay, nakakamuklad sa nagahan siguro to. 8 kilogram on scale na grouper. Napakalaking grouper na to. Nabalik ko yung shop natin. Pero konti lang naman. Yung pag purpose kasi ng trigger, pag pana sa kana, biglang tumakbo palabas sa butas. Tapos nandito na yung isda. Ginanon yung ano niya, sumabit itong flapper sa bato. Kaya na-bend. Lakas talaga ng grouper pag hindi mo masintido. Kunti lang naman. Pero ayos na lang. Uwi na tayo. At eto yung naging pang tatlong isda natin ngayong umagang dive na ito. Ayos na rin, may pumalit dun sa king mackerel. Along the way guys, pauwi dito sa mababaw na area, nakakita ako ng nagde-date na mga samaral. 4 na piraso, kaya binabaan ko ito. At habang palapit ako sa kanila is biglang nakatunog na papanain ko sila. Dahan-dahang umaalis dito sa may bato. Buti nilang itong isa is nakyutan sa akin. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. At eto na rin guys, yung last na isda natin ngayong umagang dive na ito. Pang-4 na isda natin. Nakaisa pa tayong samaral. Mga 1 kilo din. Malaki na. Buti lang maamo. Thank you Lord. At eto yung mga huli ko. Isang samaral, isang long-nose emperor, isang slender unicorn, saka isang napakalaking grouper. Pag nahuli pa sana natin yung king mackerel, ang daming blessing sana tayo ngayong umaga. Pero okay na rin to, goods na goods na. Napakalaki naman itong pumalit sa tangige. Isang napakalaking grouper. Shoutout nga pala kay Rory Terreiray, Mojada Family, Dennis De La Cruz, Lester, Ara, Ella, Rodel Family, Brian Triano, Levis Torres, Alexander Pesquera, Edgar Cueval, Jober Channel, Rebrando Capilitan, Gaymarlo Siranyas, Pablo Alaw, Ronald Gregorio, Jessamar Jaime, Toto Condes, Joseph Janeya, Frederick Tirado, Dison Adan, Jonathan Anticoy, Arnolfo Bulayog, Lore Abidal, Francis Martos, Fred Asni, Montejas, Miayo Family, Nexon Itson, Rapi Bantilan, Rosana Villahermosa, Bea Lopez, Mary Ann Hart, Johnny Haisten, Winitacdan Family, Kayadong Family, Fernando Lacasandile, Gonzales Family, LB Anti-Vlog Adventure, Moises Fabro, Resan Rubridillo, Kuya Eric, Norel Abidal, Rabino TV Vlog, Cesar Abling, Tingala Family, Leonardo Mejorada, Ali Punos, Oliver Garay, Jonel TV, Beboy Arcega, Siam Lem, Lorenzo Paragosa, Kem Duenas, Isaac, Joseta Buena, Basagri Family, Ani Rosal, Ortuhan Family, Roel Rigo, Albert Homebuild TV, RJ Mesa, Romeo Alcones, Joshua Lordan, Alvin TV, Cheryl Japay, Tabuena Family, Rene Orquesta Borga, Cesar Ismama, Danilo Adalem, Chags Friends Adalem, Christopher Crosos, Mga Sangkay Official, Infinite Outdoor Quest, Joey Ranas, Roxanne Sportwear, Aldrin Encio, Decent Bernilia, Warren Abak, Gilbert Orticio, Kaloy Grigo, Felix Lumagdang, Milagrosa Diyos, Ruel Suay Bagyo, John Vincent Eliagas, Bus Kasumpang, Maya Ochel, Agustin Elises. Maraming salamat po sa inyo lahat. So yun guys, uuwi lang natin dito sa bahay.
Ayos na rin yung dive. Ito yung unang nahuli natin. Isang long nose emperor. Ito. Slender unicorn. Pangatlo sana natin yung tangigi. Sayang hindi nagpakuha. Mailap. Hindi ko na yung distance para matira. Akala ko dediretso na sa akin. Pag ganun. Ngunit biglang lumiko. Sayang, napakalaki sana siguro yun. Mga nasa 15 kilos. Yung tangigi, ang laki. Hindi ko na lang tinira. Hindi ko na lang pinatsambahan, sayang din. Baka mapunit lang eh. Baka makita pa natin yung sa susunod na dive natin. Buta lang sa pangatlong dive natin, nung pagkakita ng tangigi, eto nagpakita sa atin. Wow! Napakalaki. Mga 7 kilo siguro to. Ayan. Oh, nabigla ako nung pag-ano ko dito sa grouper. Akala ko walang... Ngunit napansin ko agad yung mata niya nandun sa butas. Mag-hunt siguro to. Walang laman itong tiyan niya eh. Siguro gutom na gutom. Buti lang napakaganda ng tama ko. Nabind pa yung shop ko. Pero kunting bind lang naman. Nakapana pa tayo ng isang samaral. Naayos ko pa yung shop ko. Natuwid ko pa. Malaki na rin. Ito yung last natin. Sobrang 1 kilo to. Napakalapad. So naka-4 na piraso tayo. Timbangin natin itong grouper. Mga 7 kilo siguro to. Pagkarakura! Pagkarakura po na ako. Hoy! Epos na pinagagawa ng hindi na yung sakman mo. Magani. Tapos ay? Oh, yun. Kailan na to? Pagkarakura! Itong grouper. 8 kilos. Ang estimate lang natin is nasa 7 kilo. Ayos na rin. 8 kilos. Ang laki na palang grouper yan. Hindi kaya murahan din ng idret. Kinangkuhan. Ako na ang makwan. Ano kaya mo? Kailang kilo tayo? No? Maupo. Yan. Pagkalasa na eh. Kung pilang kilo, 8 ka to eh. 8. Ay, 16. 4.5. 4.5. Naka 12.5 din tayo. Ayos na. Halos 2 hours din yung dive natin. Pag nahuli pa sana yung tangigi, is mas maganda. Pabadaan na to kang inyo. Nagpakonsya. So yung kumay, yung long nose emperor 1.7. 1.7. 1.7 kali. 1.4. Okay. Pagkon. Mawa na rin. Lebo pa. So yun, 1 kilo din. Onot 3 din. 1.7 na to. Fred. 1.7. Pila ka? Ito, hahanap ako ng buyer niyang grouper. Karpo pala. So ayun guys, tapos ko nang ibenta yung mga isda. So binenta ko yung grouper, yung isang samaral, yung last kong nahuli. Saka yung long nose emperor, yung unang nahuli ko. Naka 12 kilogram lahat. Yung lahat ng isda. Ayos na. Pag nahuli pa sana yung tangige, kung nahuli sana yun, mas malaki sana. Kaya hindi ko talaga na, kunting-kunti na lang talaga. Tapos titirahin ko na, kaso nga lang, gumano na sa akin, medyo hindi tatagos. Palagay ko, hindi tatagos talaga pag tinira ko. Kaya hinayaan ko na lang. So baka sa susunod, makita ulit natin yon sa mga next dive natin, next episode. So yung grouper, yung marble grouper is naka 8 kilos. So times 200 is may 1.6. May 1.6 ako doon. Saka yung samaral is naka 1.4. Times 170 is may 230 ako doon sa samaral. Saka yung isang long nose emperor is naka 340. 1.7 times 200. Tapos yung slender unicorn is pang ulam na lang namin ngayon. So tumira ako ng isang isda. So ayos na rin yung tatlong huli ko na binenta.
Naka 1.6 tayo sa grouper. Akala ko, estimated natin nasa 7 kilos lang. Pero nag 8 kilo. Ngayon lang ulit tayo nakahuli ng grouper. Matagal ng dive. Halos magtatatlong buwan na ata na hindi tayo nakakahuli ng grouper. So may kinita ako ngayong araw na ito na 1.6 plus 340. 340 plus 230 is 570. 2,170 yung kita ako. Ayos na rin. Halos 2 hours din yung dive ko. Okay na rin. Medyo matagal din yung mga previous dive ko kasi pa isa-isa lang yung nahuhuli ko. Hindi yung nakakarami tayo. Buti lang nakarami tayo ngayon. Naka-4 na piraso tayo. So ayos na. Yung mga kinita ko ngayong araw. Naka 2,170 tayo. Ayos na. Ang gandang blessing na naman. So ayun guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat po sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. Thank you all po. Alright.